Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong mangingisda at malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang episode ng ating forecast sa kagat dito sa aking channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga kondisyon sa pangingisda para sa ikalima ng Nobyembre 2025 dito sa ating minamahal na Pilipinas. Bakit nga ba espesyal ang araw na ito, mga igan? Dahil sa isang full moon at mga posibleng pagbabago sa panahon na tiyak na hahamon sa ating kakayahan sa pangingisda. Pero huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng lahat ng impormasyon at mga tips para maging matagumpay kayo sa inyong pamamalakaya. Handa na ba kayo? Tara, na't alamin. Para sa araw na ito, tingnan natin ang ilan sa mga paborito nating isda. Dahil sa mga bagyo at closed season, medyo limitado ang ating pagpipilian, pero mayroon pa ring pag-asa. Maya-maya, red snapper. Ang maya-maya or red snapper ay isa sa mga paborito nating target dahil sa inaasahang pag-ulan at posibleng bagyo, malamang na lumipat ang mga ito sa mas malalim na bahagi ng bahura at mga istruktura kung saan mas matatag ang temperatura ng tubig. Hanapin sila sa mga lalim na mula sa 20 hanggang sa 40 talampakan. Para sa pain, subukan ng mga sariwang hipon, pusit, or maliliit na isda. Ang bottom fishing gamit ang live bite or cut bite ay magiging epektibo. Kung gumagamit kayo ng luris, pumili ng mga jig na may mas matingkad na kulay dahil sa cloudy na panahon. Lapu-lapu, grouper. Ang lapu-lapu ay matatagpuan din sa mga bahura, mga batuhan at mga wrecks. Sa panahong may bagyo, mas gusto nilang manatili sa mga tagong lugar. Magandang hanapin sila sa mga kuweba o sa ilalim ng mga malalaking bato. Ang pinakamabisang pain ay mga buhay na hipon o maliliit na isda. Gumamit ng heavy tackle dahil kilala ang lapu-lapu sa lakas ng kanilang hila. Subukan ang jigging sa paligid ng mga istruktura, lalo na sa mga oras ng umaga at gabi kung kailan mas aktibo sila. Tilapia, freshwater. Kung masyadong malakas ang hangin at ulan sa dagat, maaari tayong lumipat sa panghuli ng tilapia sa mga lawa at ilog. Ang mga tilapia ay karaniwang matatagpuan sa mabababaw na bahagi na may maraming halaman o damo. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig, aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Gumamit ng simpleng float fishing gamit ang bulate, tinapay, o mais bilang pain. Magandang subukan din ang light tackle na spinning gamit ang maliliit na soft plastics na gumagaya sa mga insekto. Ngayon, tingnan natin ang mga kondisyon ng panahon dahil ito ang magsasabi kung bakit ganito ang kagat ng isda. Panahon. Sa ikalima ng Nobyembre, asahan ng kalat-kalat na pagkidlat at pagkulog sa umaga at halos maulap naman sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pagitan ng 26 hanggang 28 degrees Celsius na may mataas na humidity na nasa 89%. Ang pinakababang temperatura ay 26 na degree Celsius at ang pinakamataas ay 28 degree Celsius. Bukod pa rito, may banta ng tropical depression na pinangalan ng Tino o Kalmaegi na posibleng makaapekto sa rehiyon sa mga araw na ito, na magdadala ng malakas na ulan at malakas na hangin, lalo na sa Eastern Visayas, Caraga, at posibleng Palawan at Sulusi. Ang biglaang pagbaba ng presyo ng hangin dahil sa bagyo ay maaaring maging sanhi ng paglipat ng isda sa mas malalim na tubig o pagiging maselan sa pagkain. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas sa Nobyembre ay karaniwang mainit mula 27 hanggang 31 degree Celsius. Ang mainit na tubig ay karaniwang nangangahulugan ng aktibong isda, ngunit ang biglaang pagbabago sa panahon ay maaaring magpabago sa kanilang gawi
Sa kabila ng init, kung may malakas na ulan, maaaring lumamig ng bahagya ang ibabaw na bahagi ng tubig na magtutulak sa isda na lumalim. Buwan, phase ng buwan. Sa ikalima ng Nobyembre, 2025, magiging full moon or buong buwan. Ito rin ay tinatawag na beaver moon at inaasahang magiging supermoon, ibig sabihin, mas malaki at mas maliwanag itong makikita sa kalangitan. Ayon sa mga pamahiin ng mga mangingisda, ang full moon ay madalas na nangangahulugan ng magandang pangingisda sa gabi, ngunit sa araw, maaaring maselan ang kagat dahil sa dami ng pakain sa gabi. Ang Solunar Tables ay nagpapahiwatig ng major feeding times sa paligid ng alas 6:30 ng umaga hanggang alas 8:30 ng umaga at alas 6:05 ng gabi hanggang alas 8:05 ng gabi. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa posibleng bagyo at epekto ng full moon, asahan ng kagat na capricious o maselan. Ang isda ay maaaring magpakita ng short feeding windows, lalo na sa madaling araw at dapit hapon. Maaaring mas mahirap silang hanapin sa mga karaniwang lugar at mas pipiliin nilang manatili sa mas malalim, mas matatag na kapaligiran. Tandaan, may closed fishing season para sa galunggong sa Northern Palawan at para sa sardinas sa Zamboanga Peninsula at Visayan Sea, kaya iwasan ang mga species na ito. Kaya, ang pangkalahatang pagtatasa sa kagat ng isda sa Pilipinas para sa ikalima ng Nobyembre, 2025 ay capricious hanggang mahina. Ito ay dahil sa kombinasyon ng full moon na maaaring maging sanhi ng pagiging busog ng isda at ang posibilidad ng isang tropical depression na magdadala ng pagbabago sa presyo ng hangin, malakas na ulan at malakas na hangin. Magplano ng maaga, maging ligtas at maging mapagpasensya. Sana ay nakatulong ang ating forecast, mga kaibigan. Naway, magkaroon kayo ng niwalang buntot, niwalang kaliskis sa inyong pangingisda. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng like at i-share ito sa inyong mga kasama sa pangingisda. Gusto ko ring malaman ang inyong mga karanasan. Ano ang huli ninyo kahapon? Ano ang mga plano ninyo ngayong araw? Ibahagi ang inyong mga obserbasyon sa comments sa ibaba. Hanggang sa muli, mga ka-mangingisda. Paalam.